Napanood ko yung video. Hinamon ni Larry Gadon, si Sara Duterte. Anong hamon? Nag-hahallucinate daw si Sara eh. Matindi rin ang mga termino nito ni Gadon. Nag-hahallucinate daw naman kasi itong si Sara, mga kabunyog. Anong ibig sabihin ng nag-hahallucinate? Hmm? Eh, ito kasing si si Sara Duterte, ang sabi, karamihan daw, ang mga Pilipino daw lahat, actually ang ginamit niyang term lahat eh. Lahat daw ng mga Pilipino, o halos lahat ng mga Pilipino ay galit sa ginawa kay Duterte na inaresto at dinala sa ICC. Yung ginawa daw na yan ng Administrasyong Marcos, hindi daw yan gusto ng mga Pilipino. Galit daw ang mga Pilipino. Ha? Lahat ng mga Pilipino galit. Kaya maano lang daw, maaalis lang daw ang galit ng mga Pilipino kung ibalik si Duterte. Yun ang sabi ni Sara. Ngayon, hininga ng reaksyon si Gadon. Ang sabi ni Gadon, galit ang mga Pilipino? Nag-hallucinate ka, Sara Duterte. O ngayon, ano ang hamon? Ano ang hamon ni Gadon? Ang hamon ni Gadon ganito. O sige, kung totoo yung sinasabi mo na galit ang mga Pilipino, manawagan ka nga ng rally. Yun, ganun kadirekta yung sinasabi ni Gadon. Umandar na naman ang hallucination nitong si BP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Asan? Asan ang galit? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na BP Sara, magtawag ka ngayon ng rally dyan sa EDSA, tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino, tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. Sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mo yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakakulong ng tatay mo. Hindi naman siya inosente. Di ba? Magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Ano yun? Sabi ni Gadon, kung talagang totoo yan, nagalit ang mga Pilipino, sige nga, manawagan ka. Manawagan ka ng rally. Pag maraming tao ang pumunta, bumuhos ang tao, ibig sabihin galit talaga ang mga tao. Pero kung manawagan ka, tapos kukunti ang taong pumunta, hindi totoo yung sinasabi mong galit ang mga tao. Yun. Totoo nga naman, tama naman yung hamon eh. Parang patunayan mo, hindi yung sabihin mo lang na galit ang mga Pilipino. Ha? Yan din yung sabi ni Yusek Claire Castro eh. Galit? Baka naman iilan lang na galit. May galit pero ilan. Pero yung sabihin mong lahat ng Pilipino o halos lahat ng Pilipino, karamihan ng Pilipino galit, hindi. Sa survey, hindi ganun. Pangalawa, yun na nga, ang pagsubok niyan, tama si Larry Gadon, magpatawag si Sara ng rally. Dapat sana nung March 11, first year anniversary, di ba? Di dapat isang taong anibersaryo ng pagkaka-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Di kung talagang galit ang mga Pilipino, di dapat na nag-sponsor sila ng rally doon sa sa Luneta para milyon na tao. Yun. Wala eh. Ang nagrally noong March 11, first year anniversary ni Duterte, doon sa Korte Suprema, sila Ruben Padilla lang, Mike Defensor, Topacio, Trixie Cruz Angeles, ilan lang yun. 100 to 150 lang yata yun eh. O 100 lang yun. Malaki-laki lang ng konti doon sa rally ni Eric Celes doon sa may EDSA Shrine. Doon sa may Ortegas, yung sa Robinsons. Laging nagrarally doon si Eric Celes eh. Nananawagan ng people power ang umaattend 35. Yung rally nung isang araw nung March 11 sa 1-year anniversary ng pag-aresto kay Duterte, nagrally doon sa Korte Suprema. Dapat daw magdesisyon ang Korte Suprema. Ilan yung katao? 100 to 150. Yun lang yata yung bilang ko doon. Kasi kikita nyo naman, pag nagrarally ang mga leftist, Makabayan Black, PLM, sa Luneta, hindi man kasing laki ng iglesia, pero malaki. Yung rally ng trillion peso march, malaki rin yon sa EDSA PPM, People Power Monument. Pero itong mga DDS, Duterte, wala. Nagrally ng malaki iglesia, pero ayaw naman ng iglesia na papasukin yung mga Duterte. Sabi nila sila lang yun, hindi kasama, iba daw yung, hindi daw kasama yung mga Duterte doon. Anyway, mga kabunyog, ang hamon ni Gadon,
O sige, para patunayan mo Sara Duterte na hindi na na totoo yung sabi mo na galit ang mga Pilipino, magpatawag ka ng rally. Ewan ko kung tatanggapin ni Sara yung hamon na yan. Mukhang hindi. Kasi mapapasubo sila diyan. Wala naman talaga silang tao na namumubilize. Ang dami ng pangyayari sa kampo ng Duterte. Ang dami ng pangyayari nung inaresto si Kibuloy, wala rin. Nanawagan sila, people power. Nung may hearing sa Kamara kay Sara Duterte, people power na naman. Wala rin. Inaresto si Duterte, people power na naman. Wala rin. Wala. Ha? Kaya mukhang hindi tatanggapin ni Sara yan, na yan, hamon ni Gadon. Kasi mapapasubo siya. Wala talaga silang tao. Ha? Sinasabi nilang ilang bilyon ba yun? 32 million? Wala yun. Ha? Sa social media, trolls. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung hamon ni Gadon. Hinahamon si Sara. O mag-mobilize ka niya ng tao, ipakita mo. Kung totoo yung sabi mo na galit ang halos lahat ng mga Pilipino, galit. O manawagan ka ng rally. Yan yun. Kaya matindi rin ang hamon ni Gadon. Tama naman. Ang problema, wala eh. Wala naman na kasing support ang yung sa Mindanao siguro. Pero alam nga naman pupunta ba ang Mindanao ng Manila para lang mag-rally? Wala yan. Napakalakas din ng ilusyon ni VP Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente, habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak na mga problema sa buhay ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028, at napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Ha? Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga Dilawan at Pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Leni, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yun namang mga leftist, ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino aasahan mo? Yung INC? Bakit? Ha? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas. Pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi, siyempre, para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya, yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang? Ilan lang yun? Hindi ka paabot ng 5 milyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.